Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay. Kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag nyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Kaninang umaga ako po ay may isang minisahan, isang opisina na ang nag-sponsor ay yung nagba-birthday nilang kasama. No? I think yun ang pinakamagandang paraan para ipagdiwang ang birthday ng isang tao. Kung yung kalilimutan magsimba, di ba kaya nga yan ang biruan natin? 2 beses ka lang naman nagsisimba, birthday mo at Pasko. Pero yung birthday, that is the best way to celebrate, to remember the gift of our life, is to celebrate it with the Eucharist. Kaya bata pa lang ho tayo, yan na ang itinuturo sa atin. Pag birthday, isisimba ka ng nanay mo. Isisimba ka ng tatay mo. Kaya nga, nung bata ho kami, isa yan sa mga pinakahihintay namin na a-absent kami kasi birthday namin. Yun lang yung official, legal, na papayagan kaming umabsent dahil birthday. Magsisimba. At kapag birthday, hindi nawawala yung wish. Alam niyo po, karamihan sa mga simbahan ngayon, mapapansin ninyo, kagaya sa atin dito, pag first Sunday, anong meron? Blessing ng mga may birthday. Sa isa kong dating simbahan, may hindi ako makakalimutan. Meron po kami doon, blessing na may birthday pag first Sunday. Pero may napansin ako isang matandang babae, tuwing first Sunday, sumasama siyang magpa-bless. So may nakapansin ngayon, sabi niya, Father, napansin mo ba yung matandang yon? Tuwing first Sunday, birthday niya. Lagi siyang sumasamang magpa-bless. Sabi ko, habang yung iba, ayaw nang tumanda, ito nagmamadaling tumanda. Nagmamadali sa buhay niya at birthday ng birthday. So minsan biniro ko siya, sabi ko, birthday niyo na naman. Sabi niya, Father, every day is my birthday. Sa isang banda, tama siya. Dapat araw-araw, inaalala natin ang biyaya ng ating buhay. Sabi nga, every gising is a new blessing.
is a new beginning. Kaya dapat bawat umaga, huwag nating kalilimutan na maalalang binigyan pa tayo ng buhay ng Diyos. Ilang taon na ngayon ang nanghihingi ng dagdag buhay, ng dagdag araw. Samantalang ikaw, meron pa. Pero hindi natin masasabi kung kailan ang huling birthday. Kaya hanggat tayo'y nandito pa, huwag natin sasayangin yon. Naalala niyo po ba kung ano ang the best wish na binigay sa'yo? At ano ang paboritong wish ng isang tao sa birthday? Isa lang. May you have many more birthdays to come. Di ba? Sana humaba pa ang buhay mo. Walang masama. Pero kulang yon. Ang buhay hindi pahabaan, pabutihan. Hindi kung sino ang nabuhay ng mahaba, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng tama. Wala lang yan sa kinakain. Yung mga namatay ng umaga, kumakain din ng spaghetti yon. Kumakain din ng pansit yon. Pero namatay din. Ang pahaba ng buhay ay hindi nakasalalay sa kinakain, kundi nasa ugali rin. Nasa ginagawa rin. Kaya ang ganda ng paalala ng unang pagbasa. May isang bahagi dito ng unang pagbasa na sinasabing, Panginoon, bigyan mo lamang ako ng dapat na pagkain. Alam niyo, sa buhay, hindi mo kinakailangan makuha lahat. Para magkaroon ka ng isang makabuluhan, masaya, kumpletong buhay, hindi mo kinakailangan makuha ang lahat. And worse, maagaw ang lahat. Araw-araw ang dasal, Panginoon, hindi lahat, pero yung dapat. Ibigay mo sa akin kung ano ang dapat para magkaroon ng tunay na halaga at saysay ang buhay kong ito, gaano man kaikli o kahaba. Bigyan mo ako ng sapat at dapat lamang. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, ito ang bili ni Kristo. Sa kanyang mga alagad bago sila umalis, hindi nyo kinakailangan ng maraming dalahin. Hindi nyo kinakailangan magdala ng kung ano-ano. Ibibigay ko kung ano lang ang dapat at sapat. Kaya yun ang dapat hindi nawawala sa dasal natin araw-araw. Panginoon, ituro mo sa akin ang mga bagay na hindi lang magpapahaba ng aking buhay, kundi mga bagay na magtatama, magpapabuti ng aking buhay. At isa pang paalala, payo ni Kristo. Sabi niya sa kanyang mga alagad, pag may tumanggap kayo, sa inyo, manatili kayo. Pero kapag hindi nila kayo tinanggap, ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Ano ang sinasabi nito sa atin? Nung linggo, naalala po ninyo yung unang pagbasa? Na laging may mga tao sa paligid natin ang magiging hadlang sa pagsasabi natin ng totoo. Magiging balakid sa pag-iisip natin ng tama, magiging panira sa ginagawa nating maganda. Pero hindi natin sila dapat patulan, pantayan, at higitan. Dahil kikilos ang Diyos. Isa lang ang kanyang paalala. Sabi niya sa mga alagad, focus. Ipagpag ninyo yan, huwag kayong magpapasira. Ipagpatuloy ninyo ang ginagawa ninyo. Kaya sa huling bahagi ng Ebanghelyo, nakapagturo sila ng mabuting balita. Marami silang napagaling dahil nagtiwala sila sa kung ano lang ang sapat at dapat. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw dapat sineselebrate ang birthday, ang buhay. Dahil araw-araw, isang bagong buhay ang binibigay ng Diyos, hindi para sayangin, hindi para sirain. Kundi araw-araw, may oras at lakas pa tayo para magkaroon ng hindi man ng mahaba, pero mabuti at tamang buhay. Amen.